Oras o Jap, 14 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine, Apit, DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Hoy, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong programa, Ang Damdaming Bayan. Minus muna sila kay Boss Deo Macalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resio. Araw po tayo ng Lunes, ika-6 sa buwan ng Abril. Matapos ang ilang araw na bakasyon, eto, balik na tayo sa normal na buhay. Back to work. Ay, babanggitin ko sana kanina, Miss Jackie Bakit, Lakay? Applicable ba talaga ang bati natin na good morning? Oo naman. Di ba? Good morning pa din. Kung sa bagay, kaso ang sasalubong sa atin ito na namang pagpapatuloy ng akala ko tapos na ang penitensya. Hindi. Yung Meron pala pa. nagpapatuloy pa rin ang penitensya na inaabot natin pare-pareho dahil dito sa krisis sa langis. At bilang patunay, ayan, ngayon pong araw ay tumaas ang halaga ng krudo sa pandaigdigang Taas na naman. pamilihan. Dahil sa ang sabi sa report ay patuloy na nagkakaroon ng bulyaso o pornada ang supply ng langis. Epekto pa rin ng girian ng Amerika at ng Iran. Naku po. At dahil, paulit-ulit nating sinasabi, dahil ang industriya ng langis sa atin ay deregulated, pag tumaas ang halaga ng krudo sa global market, automatic. Tataas din. Gagalaw rin siyempre ang presyo sa lokal na merkado. Magkano ba ang inaasahan natin na pagtaas na naman ng halaga ng produktong petrolyo dito sa ating bansa? Yan ay magiging epektibo by tomorrow, Martes. Bukas, April 7, Lakay. Oo. Kasi tuwing Martes yan ang Ang nasa at Yan ang ang, pagtaya ata peligro ay talaga. abot 20 ulit. Sa diesel, naglalaro sa pagitan ng 17 hanggang 20 pesos. Ha? Ang dagdag sa bawat Na litro. Habang sa gasolina naman ay maaring pumalo ng mula 3 piso hanggang 5 piso kada litro. Ha? Sa Yung gasolina. Bukod nga doon nun, Lakay, yung sa gasolina at sa diesel, yung LPG. Nako, isa pa yung Isa LPG pa yan. na yan. Nagtataas na rin. Kung dati, wala pa sa siguro 1,000. Ngayon, parang naglalaro na sa 1,500 Aha. ang presyo ng LPG, Lakay. Ay, nako. Kaya yung iba, naghahanap na ng uling. Kaya yung uling, nagtaas din. Yung uling, nagtaas na rin ang halaga, ha? Yung Baka dating isang akala sako, ninyo, hindi umaabot ng 500, nasa 500 na ang isang sako, Lakay. parang wala na talaga tayong ibang option, ha? Ito nga, ang sabi ni Mother, 1.6 na ang presyo ng LPG. Tama ba? Naku po. Biruin mo, 1,600 ang halaga ng LPG. Ngayon, tulad ng binanggit mo, ang mahal ng LPG, mag-uling na lang tayo. Yung uling, nagkakaubusan din. Yung uling din ay tumataas.
Kaya talagang wala tayong ibang choice kung hindi talagang mapakamot na lang ng ulo. Ngayon, ang itatanong natin, ano na ba ang ginagawang remedyo ng gobyerno dito? Oo, ano na po ba ang gagawin ano natin? na ba ang development, Mr. President, sa hinihiling ng taong bayan na kahit papaano maibsan itong kalbaryo na ito sa pamamagitan, kung hindi man matapyasan, ay pansamantalang masuspindi ang excise tax sa produktong Hindi petrolyo. Ba before tayo mag Holy Week naipasa na yung emergency powers Tama. ni Pangulo. Ano na po ba ang gagawin? Ayan. Bakit hanggang ngayon parang wala pa pong naibabalita Sa o madalit nire-report? salita, ang bola ay nasa bakura na ng Malacanang. Kaya Mr. President, inip na po ang taong bayan kung kailan nyo tatapyasan or sususpindihin muna ang excise tax sa produktong petrolyo habang tayo ay binabayo nitong matinding krisis na ito. Teka muna, labas muna tayo ng ating impilan na may report. Ayan, sige. Alamin natin ang kaganapan sa loob ng palasyo ng Malacanang. National officers ng Vice Mayors League of the Philippines manunumpa kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Detalye sa report ni Ms. Let, RH14, Ms. Let Narciso. Ms. Let. Ms. Let, magandang umaga. Good morning, Romel Jackie. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng national officers ng mga vice-alcalde sa Pilipinas ngayong araw. Gaganapin ang oath-taking ceremony ng mga opisyal ng Vice Mayors League of the Philippines sa Malacanang mamayang hapon. Ito ang unang aktibidad ng Pangulo matapos ang Holy Week break. Dapat ay may isa pang public event si Pangulong Marcos ngayong umaga, pero kagabi ay nag-abiso ang palasyo na hindi na siya dadalo sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa na isasagawa sana sa Quezon City. Walang binanggit na dahilan kung bakit hindi napupunta ang presidente. Pero gaya ng nabanggit nyo, inaabangan yung resulta nung pag-aaral ng Development Budget Coordination Committee tungkol dun sa kung sususpindihin ba o ibababa ang excise tax sa langis dahil napirmahan na dati pa ni Pangulong Marcos yung emergency power para dyan. Romel? Meron pang 15 araw bago magpasya ang presidente after the publication, di ba? Doon pala magiging effective ang batas. Hindi na lang natin nabilang kung ano pinirmahan niya, pero may ilang araw nang lumipas. Oo nga So, siguro naman tinatanong kasi, ang hinihintay ng ating mga kababayan, kailan ipatutupad. Pero kasi, bukod doon sa binabanggit na after 15 days pa ng publication, may mga kondisyon pa rin kasi, di ba, na kailangan ay, kung hindi ako nagkakamali, na dapat ay isang buwan na nasa ganoong taas yung presyo ng crude sa world market. So, ayun, tingnan natin dahil dun sa huling naging pahayag ng presidente nga ay hinihintay yung isusumiting rekomendasyon ng DBCC. Although, alam mo Maring Let, naunawaan naman natin pare-pareho kung ano magiging impact sa ekonomiya kung sakaling tapyasan or isuspindi muna ang excise tax. Pero sa produktong petrolyo. Pero alam naman natin na tayo ay nasa panahon ng krisis at meron ng emergency power ang Pangulo. Baka naman pa pwede i-waive muna natin yung sandamakmak na requirements bago magbaba ng desisyon, hindi ba? Alam mo kasi, Romel, mayroong mga sa atin kasi yung batas ay hindi mo pwedeng basta binigay sa'yo, ibasa sa pag. Siyempre, may proseso, yan yung tinatawag ng due process palagi. Kasi baka naman, okay, sundin, gawin, sige, i-implement na lang natin to. Baka sa huli, pagdating ng panahon, masingil sila dyan. Kaya kailangan sundin rin nila yung proseso. Yun naman yung binabanggit ng pamahalaan. Tama yun. Yun ang batas pero ang binabanggit ko rito, binabanggit natin pare-pareho, meron naman exemption sa batas. Baka itong nararanasan nating krisis, isa ito sa sapat na batayan or dahilan para kahit papaano maging exempted sa batas yung sandamakmak na requirements na pinag-aaralan ng mga economic managers ng ating gobyerno.
una, doon sa pinumahang batas sa presidente, hindi nakalagay doon yung exemption. So, susundin, kagaya halimbawa, ng 15 days publication. At ang isang pag-aaral, hindi porket binigyan na ng kapangyarihan yung presidente, pwede niya nang i-implement anytime. Kasi mayroon din pag-aaral, siyempre, kailangan balansehin. Pag ipinatupad ito, ano Tama. yung magiging epekto, mas siyempre yung mga implikasyon ng Tama. mga gagawin ng pamahalaan. So lahat ay kinaaral. Sige, at harit manawari. Tingnan natin. Oo, harit manawari maging sound ang magiging kapasyahan ng presidente sa usapin na ito. Hindi naman ang palasyo tungkol dyan, Romel, ay ang isinasaalang-alang palagi ng pamahalaan ay yung kapakanan ng mga Pilipino at syempre yung agad nilang mararamdaman na relief dito sa mga ginagawang hakbang. Okay, maraming salamat, Maring Let Narciso. Balita niyo, Romel at Jackie. Kasi Ano yun, Jackie, Lakay? pagka ganitong kumakalam ang sikmura, parang napakahirap unawain Oo. na hanggang sa ngayon hindi pa nararamdaman yung solusyon na sinasabi ng gobyerno. Ang Hindi ba? napapakinggan natin is pinag-aaralan. Hanggang kailan po ba Hanggang kailan pag-aaralan? pag-aaralan? Ito na kumakalam na yung sikmura ng ating mga kababayan. Kayo dyan sa Malacanang makapaghihintay pa. Kahit papaano, nakakakain kayo ng 3 beses sa isang araw. Papaano yung mga katulad naming ordinaryong mamayan? Lalo na yung mga Di ba? tsuper, Lakay. Yung mga Oo. tsuper, yung ating mga kababayang jeepney driver. Yung mga minimum wage earner. Pwede ba natin sabihin niya na, ops, teka muna, pinag-aaralan muna natin kasi Wait lang. ganito ang magiging implikasyon sa ekonomiya pag tayo ay nagmadali. Parang napakahirap i-reconcile, hindi ba, Miss Jackie? Ang sabi nga, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Hindi ba? Yan ang masakit na katotohanan na kahit na ayaw natin tanggapin, pikit nating tatanggapin. Hanggang yung iba nga ang sabi, President, diskarte daw, diskarte. Hanggang kailan po ba natin magagawang dumiskarte? Ayun. 'Di ba? Ang diskarte, pwede Ang tanong nga hanggang kailan ka magkakaroon ng diskarte? Lahat ay may limitasyon. Kaya sana Sige, nandun maramdaman tayo. din. Tama, nandun tayo. Kailangan unawain din natin ang presidente. Sabi nga, the government can only do so much. Pero parang, ang tanong hanggang kailan kami magtitiis? Tsaka kasi ngayon, Lakay, dahil meron tayong social media online, hindi mo rin maiwasan na maikumpara sa ibang bansa Yung ibang bansa, mga kalapit nating bansa, hindi naman ganun kataas yung taas nila sa presyo ng gasolina, pero bakit sa atin agad-agad? At Tapos kahit papaano, triple agad. At kahit papaano, Miss Jackie, sa mga nababasa ko, napapakinggan, napapanood, yung iba nating kalapit na bansa, meron ding krisis, of course. Sino ba naman ang makakaligtas sa global crisis na ito? Pero at least, yung kanilang mga mamamayan, nararamdaman nila na may ginagawa ang gobyerno. Although hindi ko naman sinasabi na inutil ang Marcos administration sa mga pagkakataong ito. Ang hinihingi lang namin, sana kahit papaano, maramdaman namin. Na meron talagang aksyon. Na merong aksyon. Di ba? Alabas muna tayo ng ating impilan. 4 na pulis natukoy na sangkot sa Good Friday shooting sa naikinasawi ng 3 sa Puerto Princesa City. Ipinakukulong ni PNP Chief General Nartates. RH number 52, Edniel Parosa. Edniel, magandang umaga. Ipinagutos Lakay Romel at Jackie, the PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa Regional Director ng Mimaropa ang agad na pag-aresto at pagkulong sa 4 na pulis na natukoy na rumisponde sa insidente ng pamaril sa Barangay Irawan, Puerto Princesa, Palawan noong Biyernes Santo. Kabilang sa mga napatay sa nasabing insidente ay 2 pulis at 1 personnel ng Bureau of Corrections. Kapatid na nag-ugat ito sa away sa isang lamay na nirespondihan nga na nabanggit na otoridad. Pero sa flag raising ceremony sa Camp Crame ngayong umaga, ibinunyag ni General Nartates na nakainom pala itong mga responde at walang pahintulot ang nabanggit na operasyon mula sa kanilang mga immediate supervisor. Pakinggan natin ang PNP Chief. Hindi naman mangyayari sana yon if only our police
officers, especially the Chief of Police, the provincial directors, are truly guiding our personnel. Ang mga pulis natin, nandun sa kalsada, nagresponde, naka-uniform, naka-civilian attire, naka-responde under the influence of alcohol, apparently, and that is being investigated. Dahil dito, inatasan na ng hepe ng pambansang pulisya ang Criminal Investigation and Detection Group maging ang Directorate for Investigation and Detective Management na magsagawa ng masusing pagsisiyasat na insidente. Itang PNP, wala na i-cover up o way for sa kaso at papanagutin ng dapat ng managot na una ng nililip o inali sa pwesto ang Chief of Police ng Puerto Princesa City Police Office bilang bahagi ng accountability at panagutan sa babagit na insidente. Ako sa Diel Rosa, DZRH, Unas Pilipinas, Unas Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Alam mo, Miss Jackie, bago tayo magpatalastas, hanggat maaari ayoko sanang magkaroon ng comparison, ayoko magkumpara eh. Kaso sa mga pagkakataong ito, sorry Mr. President, hindi sa binibigyan ko ng malaking credit ang nakalipas na administrasyon. Doon tayo bilib kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag sinabi niya na ibaba ninyo ang presyo ng halimbawa ganitong produkto, ibaba ninyo. Otherwise, mananagot kayo sa akin. Kumbaga merong authority. Ang utos ng hari dapat hindi nababali. At sa mga pagkakataong ito, doon natin namimiss ang liderato ni Pangulong Digong Duterte. Kumbaga medyo nakukulangan tayo sa ngipin dito sa ating kasalukuyang administrasyon. Pero to say na wala namang ginagawa. Meron. Tulad nga ng paulit-ulit nating sinasabi. Ginagawan lahat ng Marcos administration ang mga paraan para tayo makasalba dito sa krisis na ito. But then again, ang tanong nga, hanggang kailan mararamdaman yung tulong na sinasabi ng presidente? May nagsabi rito, andin nyo ba na bibigyan ng recognition yung mga kabi-kabilang ayuda? Of course. Of course, nabibigyan natin ng recognition yan. Tama yan. Nakakatulong po yun. Nakakatulong. Kailangan din talaga yan ng yung tulong sa ating mga kababayan. Lalo na yung talagang isang kahig, isang tuka. Malaking bagay ang ayuda. Kahit pa paano nakatatawid ng gutom yan. Opo. Pero, ang tanong, hanggang kailan ang ayuda? Yung gusto kasi nating makita, yung kumbaga yung magtatagal. Kasi as much as yung ayuda nga ho ay malaking tulong na, pero hindi ho yan sapat. Hindi yan ang ultimate solution. Makakatagal. Lalong-lalo na ngayon po, hindi natin alam kung hanggang kailan magtatagal tong krisis, lalong-lalo na po yung gulo doon sa gitnang silangan. At ang epekto niyan, pag tayo ay umasa sa ayuda na tayo ng ayuda, pati yung mga, of course, pati yung mga nasa middle class, magde-demand na rin ng ayuda. Anong mangyayari sa ating pare-parehas? Ang kailangan natin ay long-term solution. Hindi ba? Oras natin, alas 8:32 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Balik tayo sa inyong palatuntunan ng damdaming bayan. Minus muna si Boss Deo Macalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister El, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. At labas tayo ng impilan, Miss Jackie. Dahil puro tayo medyo bad vibes lakay Siyempre, dito sa DZRH, tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay natin ng papremyo. Pero bago po ang ating malakas promo, alamin po natin ang ating Word of the Day. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At ito na nga po ang ating Word of the Day. Ang ating Word of the Day ay fake. O in Tagalog, peke. Ayan. Hindi totoo. Hindi totoo. Fake. Yun po ang ating Word of the Day. At ang ating malakas promo nga po ay nandyan sa Barangay Bagong Bayan, Muntinlupa City. Ninong Sherwin, sino ba ang ating winner?
Good morning, Sherwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Ninong Sherwin, sino ba ang ating winner today? Yes, Sister J at Romel. Good morning, Nandito Sherwin. tayo sa Bayanan. Bayanan pala, hindi Bagong Bayan. Bayanan. Dito sa Bulilit Center sa Bayanan. Tignan mo, lahat ng maliit Saan yan? sa Muntinlupa. Sa Muntinlupa. Oo, sa Muntinlupa, may Bulilit Center. Tapos nakita ko yung parking lot nila doon. Ang liit lang ng parking lot. Pero Bulilit talaga. Bulilit, Oo, tignan mo yung parking lot. Parang 4 lang yung kakasya. Nakalagay dito, parking lot. Pero ito yung parking lot ng Muntinlupa City. Dahil nga Muntinlupa, tignan mo yung parking lot. Ayan, no? Asan ka na? Ayan, yung camera. Ayan, no? Parking. Oo. Ayan, no? Talagang limited ang espasyo. Parang e-bike. Parang puro e-bike. Kailangan siya sa parking. Kasi nga, Muntinlupa. So, munti talaga. Munti talaga, ano? Oo. Sige. At syempre ang mga pagtitipon dito kagaya sa Bulilit Center yan no, ganyan no, maliitan lang din. Mga konti-kontian pero pag nagsama-sama marami. Kaya nitong grupo ng mga ano pa pangalan sa grupo nyo? Ayan, bangkeros. Mga bangkeros yan mga kasi itong Baywalk ng Muntinlupa ay nasa tabi lamang ng Laguna de Bay. Malapit lang sa Laguna de Bay. Ang pangalan niyo, tatay? Carlito Milyama. Tatay Carlito. Tatay Carlito, oo. At palagi ka nakatune in sa DZRH. Siyempre, pagkatapos ni Anthony Taberna, kay Laki naman. Ayun. Avid listener Pero, na si tatay. pero hindi sila umiinom dito, ha? Ayan, ang iniinom nila dito kape. Talagang nagpapalamig. Sabihin ko sana Makambesi ka na Papalamig eh. ka, agahan. Parang pilahan ba ng ano yan? Sherwin, pilahan ng tricycle? Or Pilahan ng senior citizen. Tambayan to ng senior citizen. I see. Okay. Pero nabanggit nila bangkero. So si tatay ba ay nagbabangka? Nagbabangka daw ba kayo? Hindi, kaya sinabi bangkero kasi maraming epal. Bakit naman po Mga bangka sa kwento. Bangka sa kwento pala. Bumabangka sa kwentuhan. Alam ko dating bangkero po kayo. Yung mga daing bangka. Gusto lahat bida. Gana, yan yan. O ngayon, bidang-bida si tatay dahil siya ay winner. Ano ba ang papremyo natin, Ninong Sherwin? Tatay, sino mo nang paborito yung announcer tuwing umaga sa DZRH? Ano yun? Sino pong paborito yung announcer sa DZRH? Si Lakay. Deo Makalma. Lakay Deo Makalma. Dahil dyan, meron kayong 1,000 pieces. Ay, meron na kami pamerienda rito. At syempre, hindi lang yan. Bukod sa 1,000 pesos, meron pa kayo matatanggap na medium component kapag nasagot nyo ang ating word of the day. Fake. Ayun, tama. Yan, dahil nakuha nyo ang ating word of the day, ito ang ating medium component. Atid sa atin ang Astron ng official radio set partner ng DZRH, Alagang Astron, alagang maaasahan. At hindi lang yan, meron din kayo matatanggap na grocery mula yan sa DZRH at sa ACS. At hindi lang yan, meron itong pinakamalaki, pinakamapula, pinakabago ang Pride Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan. Kaya kahit gano'n karaming labahan, ubos yan. At syempre, hindi lang yan, meron ka rin tatanggaping t-shirt. Pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt na hindi mo na kailangan labhan, isuot mo ng 6 na taon, maputi pa rin yan. Maraming salamat sa DZRH. Sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Lakay. Congratulations Maraming po. salamat din po sa pagtangkilik. Yung bubuit mo, inaantay din namin. Wala po sila kayo Wala ba? Si Romel pa ang nandyan at saka si Sister J. Okay. Medyo nag-unwind pa po ang ating. Naghahanap pa po ng ibububuwet sila kay. Oo. Thank you and congratulations Okay. po. Maraming salamat din sa DZRH. Maraming Sherwin? salamat din po. Yes, Kuya Laki Go Romel. ahead, Sherwin. At syempre sa mga nais manalo
ng 1,000 pesos. Laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Mala Cash promo kasama ang Pride Detergent. At teka Aris muna, number 6. Sherwin, total, nag-uumpukan sila dyan. Ano ba ang tema ng usapan nila? Ano bang pinag-usapan nyo daw ngayong umaga? Wala, nagbobolahan lang dito. Wala naman, di naman tungkol sa langis. Hindi, nagdahano rin kami diyan. Nababanggit. Kukwentuhan din tungkol sa mga problema ng gobyerno natin. Dapat ang ginagamit na lang natin yung langis sa ipinapahid at nahati ang katawan at nagkakapakpak para makatipid. Iba yun, Sherwin. Iba ba yun? Di ba pwede yun? Dapat ganun na lang para makalibre na tayo sa problema sa langis. Pero seriously, Sherwin, pakitanong mo nga. Sherwin, pakitanong mo nga kung kaya pa ba? Kaya pa ba? Kaya pa. Puta, kaya pa! Sorry. Sherwin, nagpaalam ka na nga. Ako, gulat. Talagang Talaga. Okay na po. Alam na namin yan. Yan. Okay na, Sherwin. Baka masundan pa. Naku, namumunga talaga yung letter P yung mga bibig ng mga tao. Kaya pa. Kaya pa. Pilipino tayo eh. Hindi na kaya. Madami akong pera kaya... Aba, sana all. Pwede po bang magmana sa inyo, tatay? Sige, Pwede ba maging tatay na lang kita? Marami kang pera? Pwede naman daw, pwede. Ayun, sige. Kaya naman, ako, grabe. Yung ating mga kababayan umaaray, pero ngumingiti pa rin. Yan yung mga... Happy lang. Ayan. Masakit na pero happy pa rin. Ayun, ayan ang Pilipino. Yan tayo magaling. Kapag masakit na, nakangiti pa rin. Oo, di ba? Sige. Ganyan tayo kamahal ng lahat. Nagmamahal ang lahat. Ganyan kamahal ang gasolina at krudo. Sige, Lahat tayo Sherwin. minamahal, di ba? Okay. At siyempre sa mga sumurano ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH. Baka na sa dating winner sa DZRH Mala Cash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bakit ko nga ba na itanong pa yun kung kaya pa ba? Okay Obviously na eh. naman eh. Malakas Ganun lang ang loob na talaga. magsasabing kaya pa eh. Pero just the same. Ganun tayo mga Pilipino eh. Mahaba ang pasensya natin. Oo, Likas tuloy-tuloy yata pa din. sa atin ang pagiging matiisin. Pero hindi rin natin masisisi yung mga kababayan natin kapag talaga eh. Mapapapandisal na lang talaga eh. Sa hirap ng buhay talaga ngayon eh. Yun. Papakape ka na lang. Teka muna, speaking of fake, meron tayong mahalagang paalala ha. Kayo mga masugid na nanonood at nakikinig sa ating impilang DZRH, pakinggan nyo to. Napaka-importante nito ha. Pinapayuan ng publiko, lalo na yung mga avid listener ng MBC o DZRH, Manila Broadcasting Company, laban sa mga mapanlinlang na post sa social media na nagsasabing may loan or financial assistance na inaalok ang DZRH. Ayan malinaw yan Wala pong ganun na pinopost ang DZRH tungkol po sa loan o financial assistance. Nililinaw na hindi nagbibigay ng loan o pautang ang aming himpilan. Hindi rin ito direktang namimigay ng financial assistance sa pamamagitan ng individual, text messages, chat, or sa iba pang social media pages. Ang anumang lehitimong tulong mula sa impilan ay isinasagawa lamang, wala nang iba, sa pamamagitan ng inyong DZRH Operation Tulong, katuwang ang mga sponsors o sa pamamagitan ng pagre-refer sa mga partner organizations at mga ahensya ng pamahalaan. At para sa tamang impormasyon at hindi kayo mabiktima ng fake news, inikayat ang publiko na, of course, makinig sa aming himpilan, DZRH 666 kHz, manood sa TV sa DZRH TV, bisitahin ang official website na www.dzrh.com.ph at sundan ang aming mga opisyal na social media platforms katulad ng YouTube,
DZRH News Television, Facebook, at DZRH News at DZRH TV. Ayan, Ulit malinaw po, yan, ha? walang pautang, wala rin pong financial assistance na binibigay ang DZRH. Yun lamang po sa ating, kung may mga manghihingi po ng tulong, dun po tayo sa DZRH Operation Tulong. Doon lang, wala nang iba. Operation Tulong lamang. Wala Ayan. po. Basta po hindi po pinost ng DZRH, hindi po yan totoo. Ayan. At ang aming pong himpilan, hindi po ito lending center. Kaya pagka meron kayong mababasa, maririnig na ang DZRH ay punta tayo sa DZRH. Nagpapautang doon. Hindi po totoo yan. Hindi po kami Hindi po totoo yan, naghahagilap, nag-aanyaya o nagpapapila sa himpilan para po mamigay ng tulong. Ayan, malinaw yan, ha? Oras muna natin, 8 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. DZRH number Meron lamang tayong 2 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Pinakukonta ko yung NLEX, Jackie. Alamin ko kung, obviously, nabawasan ang mga bumiyahe patungong norte dahil nga sa sobrang taas ng halaga ng diesel at gasolina. Ay malaman natin kung ano ang sitwasyon ng daloy ng trapiko. May mga pauwi pa ba? Oo nga malaman natin. Hindi pa ba pumasok ang mga main character? Kaya nga Kasi usually, nung hindi pa ganun kataas ang halaga ng krudo, pagka ganitong linggo, lalo na yung madaling araw ng linggo, medyo mabigat pa ang trapiko dyan sa kabaan ng NLEX Kasi doon palang umuwi yung mga nagsibakasyon. Yung mga linggo. Mula sa ito norte. madaling araw ng minsan madaling araw ng Lunes. Ayan, medyo mabigat, masikip na ang ating mga kalsada. Ayun nga, sabi nga nung kasama natin si Francis Cuaco at saka si Strawberry Lopez. Bumiyahe sila sa sa Panorte. Napakaluwag daw. Hindi raw katulad nung mga nakalipas na taon na pagsapit ng Miyerkules at Huwebes ay talagang usad pagong. Pero nung mukhang parking lot ba ang NLEX? Nito raw nakalipas na Holy Week ay napakaluwag at ramdam na nabawasan ang volume ng mga sasakyan sa kahabaan ng NLEX. Eto na. Teka muna. Papasukin muna natin ang wala pa. Okay. Report muna, Lakay. Papasukin muna natin ang report sa labas ng ating impilan. Dako tayo sa Senado, pagsuspende sa excise tax at VAT sa langis. Dapat masusing pag-aralan ayon yan kay Senador Ping Lacson. Tama nga naman. RH number 28, Paring Raymond. Dadpaas sa Paring Raymond. Paring Romel, Jackie, pinagdadahan-dahan ni Senador Pan Philippine Lacson ang pamahalaan sa pagsuspindi sa excise tax at pati value-added tax o VAT sa langis. Nauna nang nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas para sa suspension ng excise tax sa langis kapag lumampas na sa $80 per barrel ang presyo nito. Ngunit may panawagan din na isama na suspindi ng koleksyon ng VAT sa langis. Babala ni Lacson, napakalaki ang mawawala sa kita ng gobyerno kapag magkasabay na suspindihin ang excise tax at VAT sa langis. Batay sa pagtaya ng Department of Finance o ang DOF ay nasa 200.899 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno para sa 2027 na suspension ng excise tax. At kung isama ang VAT na suspendihin ay 119.326 billion pesos naman ang mawawalang kita sa gobyerno. Ito ay para sa kabuang 320 billion pesos na mawawalang kita ng gobyerno na tiyak na matindi ang maging epekto sa ekonomiya ng bansa sa pangmatagalan. Sa ngayon, sabi ni Lacson ay meron pang 230 billion pesos na pondo ng gobyerno na maring gamitin sa iba't ibang programa bilang tugon sa epekto ng krisis sa presyo ng langis. Ang pondong ito ay mula sa 2025 General Appropriations Act at 2026 National Budget. Kasama sa maaaring paggamitan nito ay ayuda sa mga pinakaapektadong sektor gaya ng mga sa transportasyon, mungkahi lang ni Lacson.
Kailangan bantayan ang paggastos nito upang matiyak na mapunta sa mga nangangailangan at hindi mapunta sa iilan na malalapit lamang sa mga politiko. Ito si RH28, Raymond Tabas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paring Raymond. Pero ang ano ba ang consensus ng Senado sa issue na ito? Tapyasan or suspindi muna ang excise tax sa langis? Yung excise tax, paring Romel, mukhang nandyan na yan at hinihintay na lang yung implementasyon. Pero yun ay sa kondisyon na magtuloy-tuloy yung $80 and above per barrel ng langis na mukhang naranasan naman na natin ngayon. Pero ang babala kasi is yung VAT, paring Romel, na pag isama yung suspindihin, magandang pakinggan para sa ating mga kababayan sa short term, ang paliwanag ni Senador Ping. Pero sa long term ay baka mas matindi din ang maging epekto natin at din babalik sa atin yung epekto dahil maraming programa ang maapektuhan kapag kinulang sa 320 billion pesos na collection ang gobyerno mula sa dalawang klase ng buwis na ipinapataw sa langis. Nako, talagang napakahirap ng sitwasyon natin talaga, paring Raymond, ano? Yun na nga, kaya walang ibang nakikita na pare-pareho tayo ng panalangin, paring Roman, kahit yung mga senador, na sana sa lalong madaling panahon ay natapos na iyong gisyon na nangyayari sa Middle East. Okay, maraming salamat na paring Raymond Bapaas. At siyempre, paring Romel, sa araw na ito ay birthday naman ni Senator Sherwin. Aba, talaga. Happy birthday, Senator Sherwin Gatchalian. Thank you, paring Raymond. Raymond Tabas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dako naman tayo sa Kamara, Lakay. Paano kalang bumuo ng National Petroleum Reserve at paggamit ng alternative source of energy isinusulong sa Kamara? Detalye sa report ni RH12, Miss Milky Regunan. Miss Milky. Jackie at Romel, panahon para gawin ng gobyerno ang pagtatayo ng National Petroleum Reserve at paggamit ng mga alternative sources of energy. Rekomendasyon ito ni Marikina Representative Miro Kimbo, Chair ng House Ways and Means Committee, para hindi dependent ang Pilipinas sa kumpas ng pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Ayon kay Kimbo, ang oil crisis at ng tensyon sa gitnang silangan ay dapat magsilbing wake-up call sa bansa na nakadepende sa imported petroleum products. Anya, kailangang may national fuel reserve ang Pilipinas para may imbak na petrolyo na kuha natin ng mura at naitatabi sakaling merong emergency. Sabi ni Kimbo, panahon na para gumamit ang bansa ng alternative energy sources na available sa bansa, gaya ng geothermal at natural gas. Giti Kimbo, kailangang kumilos ng mabilis ang gobyerno para mapaghandaan din ng bansa kung meron na namang mangyayari muling mga oil crisis. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Alamin nga natin kung ano ang sitwasyon sa NLEX. Naroon natin kasamang si RH number 23, Edwin Duque. Edwin, kamusta ang sitwasyon sa kabaan ng NLEX sa mga oras na ito? Edwin, magandang umaga. Kuya Romel, at mas nabawasan na yung mga papaluwas ng Maynila mula doon sa may Toll Gate Plaza hanggang dito sa may Balintawak. Dahil kaninang umaga medyo bumuhos uli yung napakaraming mga galing ng biyahe papunta nga Maynila. Sila yung mga galing ng Baguio ng Northern Luzon na nagbakasyon nung nakarang linggo para doon sa Holy Week, na kung saan maraming nagsipag-uwian para makapag-bakasyon. Pero ngayon ay maluwag-luwag na itong papasok ng Balintawak, Kuya Romel. Dahil ayon kay Ginoong Ruben Ignacio, halos 10% yung ibinaba ng dami ng mga sasakyan kumpara nung nakarang taon. Kaya 10%. 10% lang ba talaga? 10% lang, Edwin, ang pagtaya? Base sa kanilang pagtaya, kung ikukumpara daw doon sa sukatan nung dami ng papasok kaysa nung nakarang taon, halos 10% yung ibinaba. Kasi nalalaman nila yan doon sa
toll gate. Yung lumabas hanggang umaga, kumpara ngayon, halos 10% daw yung ibinaba ng mga volume na umuwi. Pero yung volume na umuwi, nag-umpisa ng alas 3 ng hapon kahapon hanggang alas 11 kagabi. At pagkatapos nun muling bumalik, kaninang alas 3 uli ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Pero ngayon ay maluwag na, may bagamat may mga pamisan pabulto-bulto, pero agad din ito nga nakakalabas. Dahil ang naging dahilan yan, yung dami ng sumasakay ng bus, dyan huminto sa may Bonifacio, yung patungo ng Maynila. Kaya kung kikita mo yung video natin, yung bandang kaliwa, yun yung papuntang Maynila. So, papuntang Bonifacio yan, natatraffic dyan. Pero yung pakanan papunta ng Balintawak, EDSA, Quezon City, ay maluwag na yung daloy ng trapiko dahil halos nakalabas na nga lahat. Pero sa dami ng mga sasakyan, Kuya Romel, mas marami ngayon ang nag-commute. Oo, tama. Kaya doon sa mga sumasakay ng mga private vehicles, dami nga dahil kaya yung mga bus na huminto dyan, volume, bagsak, kaya mabagal yung pagpasok ng Balintawak. Naka-apekto yan hanggang doon sa bago ang Caloocan after ng toll plaza sa bahagi pa rin ng Balintawak, bahagi pa rin ng Valenzuela at pagitan ito ng Caloocan. Okay. Sa ngayon, maluwag-luwag na. Wala nang dapat ipangamba yung mga papauwi dahil na-maintain na ito ng traffic team ng NLEX at hanggang ngayon ng araw din yung huling pag-assist nung karagdagang nasa 40 halos tauhan ng North Luzon Expressway mula pa nung bago ang Holy Week. Aris 23, Edwin Duque nagulat sa Nisaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun, malinaw ang report ni Edwin Duque. Nabawasan ang dami ng mga sasakyan sa NLEX 10%. dahil sa sobrang taas ng halaga ng diesel at maging ng gasolina. Meron pa report dyan? Samantala, mga pauwi ng probinsya, pila na sa DLTV terminal sa Pasay City. Bilang ng mga pasahero tumaas ng 20% sa kabila ng taas pasahe. Detalye sa report ni Arch 15, Miss Giselle Ricafort. Miss Giselle. Giselle, magandang umaga. Good morning, Lakay Romel, Jackie. Mahaba na yung pila ng mga kababayan natin na pauwi sa kanilang lalawigan. Dito yan sa DLTV Terminal sa Pasay City matapos ang pagunita sa Semana Santa. Ayon sa ticket seller na si Michaela Puntilar, tumaas ng 20% ang bilang ng mga pasahero ngayong Holy Week kumpara sa mga ordinaryong araw lamang. Ito'y kahit paanya nagtaas na ng pamasahe na naglalaro mula sa 50 hanggang mahigit 100 sa kabila ng suspensyon. Partikular sa mga ruta nilang Daet, Naga, Iriga, Tabaco at Bulan sa Bicol, gayon din sa Katarman, Allen, Tacloban, Ormoc, Liloan at Borongan sa Visayas. Normal naman daw yung operasyon ng mga bus nitong Semana Santa, kaya kayang i-accommodate yung bugso ng mga kababayan natin na pauwi o galing sa kanilang mga lalawigan. Pero bago yung Holy Week, sinabi ng ticket seller na nagbawas ng biyahe yung mga bus nila dahil sa walang puknas na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Patuloy yung pagdating ng mga pasahero dito sa DLTV Terminal sa mga oras na ito ngayong balik na sa trabaho at eskwela yung karamihan sa ating mga kababayan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle. Lakay Romel. Giselle, yung binabanggit mo na dami ng mga pasahero, yan yung mga magsisiuwi pa lamang ngayong araw? Oo, correct na kay Romel. Ito yung mga pauwi pa lang doon sa kanilang mga probinsya. Sila yung mga yung mga pinili na gunitain yung Holy Week dito naman sa Maynila. Ayun. So, nabawasan ba yung kanilang bilang kumpara nung nakalipas na taon o halos hindi nagbago, Giselle? Oo, yung comparison na ibinigay sa atin nitong terminal kay Romel, yung sa mga ordinary days, 20% yung itinaas nitong Holy Week doon sa bilang ng kanilang mga pasahero. Napansin natin kay Romel, doon sa mga binisita natin, nakapareho nitong terminal na ito. Lahat sila, yung ilan sa kanila talaga, mga nagtaas pasahe sa kabila ng suspension ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At teka muna, paano yung mga, di ba, may mga bus company na nagtaas ng pamasahe tapos afterwards binawi din nila at nag-rollback. Paano yung mga nakapagbayad na sa mataas na halaga ng singil?
Pwede pa ba nila ma-refund yun, Giselle? Oo. Yung mga naulat natin na mga nag-rollback sa pasahe na kay Romel, iyan particular doon sa mga bus terminal na nag-ooperate naman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ngayon, yung pamunuan nila, ayon doon kay Jason Salvador ng terminal, ay naghihintay sila kung ano yung magiging penalty o kaparusahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board doon sa mga bus operator dahil iyan daw ay sa ilalim pa rin naman doon sa due process at sila ay pinagpapaliwanag na ng nabanggit na kagawaran. Kaya nga, in case na mapatunayan, hindi sa pinapangunahan natin ng investigasyon, in case na mapatunayan na sila ay nagtaas talaga ng singil, paano yung mga nakapagbayad nga nung ganong halaga? Pwede pa ba nilang ma-refund? Walang binanggit na pinag-uusapan tayo sa refund depende sa order ng LTFRB yan na kay Romel. Yung binabanggit ng PITX din maharap sa suspension o revokasyon ng kanilang lisensya o ng permit yung mga bus operator na unang nagtaas ng pamasahe kahit walang kautusan yung mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Sana naman magkaroon ng refund, di ba, Giselle? Kawawa naman yung mga pasahero na nakapagbayad ng mas mataas na singil. Dapat na kay Romel dahil lumalabas na parang sinamantala din sila yung pagkakataon kahit na sila'y apektado doon sa walang puknat na taas presyo sa petrolyo, wala naman ding kautusan mula sa gobyerno na itaas yung mga pamasahe doon sa mga kababayan natin na sapul din noong domino effect nitong gera sa Middle East. Kaya nananawagan tayo, Giselle, doon sa mga pasahero na nakapagbayad ng mas mataas na singil. Partikular yung mga yung mga nanggaling dyan sa PITEX, sana na itabi nyo yung mga ticket. Para na sa gano'n, pagkaroon ng refund, meron kayong laban, hindi ba? At ebidensya. Ebidensya yun, kay Romel. Malay nyo, ipatawag kayo ng LTFRB bilang witness. Oo, ganun nga, lakay Romel. Miss Giselle, kasi nabanggit mo kanina pala, merong nagbawas ng biyahe. Wala naman naulat na na-stranded o naiwan dyan sa mga terminal ng mga bus? Oo. Yung bawas biyahe, Jackie, yung binabanggit nitong DLTB terminal, ay bago daw mag-Semana Santa. Pero yung kanilang operation daw noong Holy Week, normal daw yan. Kung kagaya noong kanilang operasyon sa mga nakalipas na Semana Santa. Okay. Maraming salamat, Giselle. Teka muna, Giselle. Teka muna. Wala pa bang definite announcement ang Department of Energy kung magkano talaga ang maaaring itaas ng presyo ng diesel, kerosene at gasolina bukas? Oo, lakay Romel, bagamat inaasahan natin dahil sa mga paunang kalakalaan sa world market ay muling tataas na naman yung presyo ng mga produktong petrolyo. Mamayang alas 5 ng hapon yung patawag na press conference ni Energy Secretary Sharon Garin. Pero lakay Romel, inaasahan na mauna maglalabas ng kanilang mga abiso, ng mga advisory, yung mga oil company kaugnay ng kanilang magiging oil price adjustment sa araw yan ng bukas. Okay. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort. Jackie? Mula rito sa Pasay City, Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, sa Pilipino. Jackie? Ayun lakay. Since hindi na mapipigilan ang panibagong big time oil price increase, paulit-ulit ang ating panawagan doon sa mga motorista na meron pang mabubunot sa kanilang bulsa para magpakakarga ng diesel at gasolina. Magkano na lang? Pwede pa ba kayo mag-full tank? Kaya pa bang mag-full tank? Kaya pa ba mag-full tank? Wala Wala tayong ibang choice yung mga nadaanan ko nito lamang nasa 130 plus pa ang isang litro ng diesel. So kung talagang hindi kayo mapipigil na gumamit ng sasakyan, magpakarga na kayo. O kaya carpooling kayo, maghanap kayo ng makakasabay nyo, tapos kayo na lang mag-pitch in, patak-patak para dun sa crudo. Or kung hindi na talaga kaya, dahil nga sa sobrang taas ng halaga ng diesel at gasolina, wala namang sama kung kayo ay magko-commute. At least
nakatipid na kayo sa paggamit ng krudo, natulungan pa natin yung mga kababayan nating driver. Yung mga nasa transport sector. Ayan. Kahit pa paano, yung ipapamasahin nyo, dagdag pantawid gutom din nila yan. Meron tayong alas 9:17 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Alas 9:23 ng umaga ngayon pong araw ng Lunes, ika-6 sa buwan ng Abril. At syempre, pag sumapit na yung mga ganitong buwan, Abril, nag-uumpisa nang magbilang ng heat index. Yung mga biro nga ang nila lakay, Pag-asa. yung biro nila online, kung yung mga December, January, February, yung aircon na on, ngayon naman yung likod ng aircon yung nararamdaman ng mga Pilipino ngayong April. Alamin nga natin, no, lakay, yung gaano kainit ba ang mararamdaman natin ngayong araw at umaabot na ba tayo dun sa tinatawag dangerous nila na level? yung dangerous level. Ayan, nasa ating linya na si Sir Benny Estareha ng DOST Pag-asa. Sir Benny, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Benny Estareha ng Pag-asa. Ang binabanggit po natin yung heat index or yung init factor ngayong kasagsagan ng tag-init. Go ahead, Sir Benny. Yes po. Ngayon ay nasa kalagitnaan na po tayo ng tag-init, no? Kaya we're expecting na matataas na yung ating mararamdamang init o yung tinatawag nga na heat index at magpapatuloy pa itong tataas sa mga susunod na linggo. For today po yung forecast natin na highest heat index is 42 degrees Celsius. Dito po yan sa may Dumangas, Iloilo at maging dito rin po sa may Katarman, Northern Samar. So yung 42 degrees, yan na po yung nasa dangerous levels, 42 to 51 degrees Celsius. Habang yung caution naman, extreme caution between 33 to 41 degrees Celsius. And basically, halos buong bansa po, except dito sa may parteng Cordillera region na medyo malamig pa, extreme caution level naman po. So for example, sa Metro Manila, ang possible na maximum heat index natin is 38 degrees. And then may mga lugar pa na nasa actually 40 degrees Celsius. No? Kabilang na po dyan yung, for example, Leyte, Southern Leyte, Zamboanga City, Dipolog, dito rin po sa may Davao City, Cotabato City. Basically, itong mga nasa syudad, yung mga nasa kapatagan, magiging mataas po yung mararamdamang init po nila. Kaya yung payo pa rin natin sa ating mga kababayan, uminom pa rin po ng maraming tubig and then make sure na kung lalabas ng bahay, lalo na sa katanghalian, ay magdala po ng payong at saka po sombrero at even yung mga mini fans po na very usable po sa ngayon. Malaking tulong yan para po iwas tayo sa panghihina at saka po pagkahilo. Sir Benny, marami ang nagtatanong, bakit mas mapimbi ang init factor sa mga lugar tulad ng Muñoz, Nueva Ecija, dyan sa area ng Apari at Tugigaraw, Cagayan at dito naman sa Metro Manila. Bakit damang-dama ang init pagdating dyan sa area ng Quezon City at dito sa lungsod ng Pasay? Ano ang paliwanag dyan, Benny? Apo, malaking factor po kasi sa pagkakaroon ng mataas na heat index ay yung topografiya po ng isang lugar. Meron pong iba't ibang topografiya na nagkakos po niyan. For example, kapag kunwari po tayo ay nasa may Pampang or malapit po sa mga beaches, ang dagat po kasi by nature halos throughout the day, kahit po sa gabi mainit po yung temperatura ng ating mga karagatan, napapalibutan tayo ng maraming anyong tubig. So ang tendency syempre kapag nakatira po doon, mararamdaman natin yung breeze, yung hampas po ng hangin galing po sa mga karagatan. And then yung ikalawang topografiya, yung for example, kapag sa mga valleys, yung mga flat areas, mga kapatagan, tapos napapalibutan po tayo ng mga kabundukan or mga burol, may tendency po na natatrap yung init, no? Kaya po nahihirapan mag-escape yung init, and then at the same time, kung sobrang init sa tanghali doon sa mga valleys na yun, sa gabi naman po at kapag clear ang sky, sobrang lamig naman. Tama ba ang interpretasyon ko, Sir Benny, dito sa Pasay City dahil malapit sa Manila Bay at itong lugar namin, particularly dito sa may CCP complex, reclaim area, kaya pagka tumama ang init, sumisingaw. Ganun ba yun, Sir Benny? Yung areas po ng Manila Bay, siyempre po, kung mapapansin din natin, more on concrete na rin talaga yung ating structures po doon. Halos walang mga puno, tapos kung meron man mga napakaliit lang, tapos
yun nga, meron pang reclamation area na hindi rin nakaka-contribute po sa pagbaba ng temperatures. Kahapon ba, Sir Benny, ano ba ang heat index dito sa Metro Manila? Matindi rin ang init kahapon, Kahapon po, 38 degrees dun sa 38. Pasay, sa Naiya, and then 37 degrees po dito sa Quezon City. I see. Jackie, meron ka pang Sir tanong? Benny, tatanong ko lang po kasi parang tumataas titindi pa po ba itong inaasahan natin ng mga yung init in the coming days po? Yes, we're expecting kasi na tuwing late April hanggang first half of May, dyan actually nagkakaroon tayo ng mga record-breaking na mga temperatures tsaka heat indices. So we're expecting na papalo pa yan sa more than 40 degrees yung maraming lugar, including Metro Manila. This early ba, Sir Benny, meron na kayong projection kung ano ang posibleng maging pinakamataas na heat index ngayong taon? Wala pa, no? Pero minsan, yung mga previous years po, umakyat siya ng nasa 45 to 46 degrees. Nako. Yung kapag may marinig po sila ng mga 50 degrees or higher, medyo hindi na siya realistic. At saka kung meron mang ganong maitala po na observed na heat index, parang few minutes lang po siya. Parang very brief lang po na mararamdaman yun. Tapos, bababa na rin agad. Okay. Mga anong oras po ba kadalasan pinaka nararamdaman itong pinakamainit na heat index po? Actually, hindi siya sa katanghalian eh. Mas madalas po mararamdaman niya mga heat indexes na yan, mga mula alauna hanggang bago mag alas 4 po ng hapon. Kasi yung pagpasok ng init ng araw, at the same time, yung pagsingaw ng lupa, nagko-combine na po yan. Okay. Maraming salamat, Sir Benny Estareja ng DOST Pag-asa. Nabasuli tayo ng himpilan. Yes, Miss Jackie. Ayun, papaalala lamang po kasi nga, ayun nga, nabanggit po ng ating ni Sir Benny Estrella ng DOST Pag-asa. Asahan po ang mainit na panahon ngayong araw at baka sa mga susunod pa pong araw. Kaya lagi po tayong magdadala ng payong ng tubig. Yan, number 1 po, tubig. Magbaon po tayo ng tubig para hindi po maiwasan o mabiktima ng heat stroke. Ayun, mag-iingat po tayong lahat. Ayan, pero sa ugali ng mga Pilipino, Jackie, kahit sabihin mo na napakatindi ng init niyan, magkakape pa rin ang mga Pilipino. Yan tayo Di ba? Nagrereklamo tayo, ang init naman, napaka-alinsangan, makapagtimpla nga ng kape. Iba kasi pag nakasanayan na lakay, yun hinahanap ng katawan kahit mainit pa yung panahon. Parang lalo gusto mo pagka pa rin yung magkape. yung mga bandang alas 2, alas 3, yung marami sa atin habang nagkakape nakatapat pa sa araw Hindi ba? Tinatanaw yung kung nilalamlam kung gaano kainit ang panahon habang nagkakape. Sumisip-sip ng mainit din na kape. May nagtatanong lakay. May nagtatanong sa'yo lakay kung yung mga tama daw ba ang dinig? Dahil magpapakape ka. Walang problema. Kape lang pala Marami daw 3-in-1 dyan. Marami 3-in-1 dyan. Sa panahon ng krisis, hindi na tayo dapat mamili kung anong brand ng kape ang inumin natin. Doon na lang tayo sa mura-mura ng konti. Sa halip na bumili tayo ng mahal na kape, yung kilalang brand, doon na lang tayo sa sariling sariling gawa. Sariling timpla. Sariling timpla. Ganun din naman yun. Maiinitan din naman kayo pagka uminom kayo ng kape sa tanghaling tapat. Labas muna tayo ng himpilan. Department of Agriculture makikipagtulungan sa Land Bank para sa klolohan ng mga exporter na tinamaan din ng krisis. Sa RH number 5, Val Gonzales. Val. Romel at Jackie, nakikipag-ugnayan na ngayon ng Department of Agriculture sa mga financial institutions gaya ng Land Bank of the Philippines para sa pagtulong ng gobyerno sa mga exporter ng mahahalagang produktong agrikultura ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., lubhang naapektuhan na ang exportation ng saging at pinya matapos maantala ang mga shipping routes sa Middle East. Aniya, nagdudulot na ito ng malaking opportunity losses
sa mga lokal na negosyante. Sa formal na pagbuo ng TA ng Food Security Task Force, araw-araw na monitor ang supply, presyo at galaw ng import at export ng mga pangunahing bilihin. Maglalabas ang task force ng standardized daily briefing na isusumite sa Kongreso at sa tanggapan ng Pangulo upang mapabilis ang pagkilos ng pamahalaan. Bukod sa tulong pinansyal, pinag-aaralan na rin ng ahensya ang pagbubukas ng mga alternatibong merkado ng mga agri-products gaya ng Africa, Australia, Europa at Southeast Asia. Ito ayon kay Secretary Laurel ay upang maprotektahan ang kita ng mga magsasaka, producer at kapakanan ng mga consumer. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Ang sabi ni Bentong, pag malamig ay ice cream ang katapat dahil kailangan mag-burn ng calories para sa ice cream. Social naman ni Bentong, ha. Yung naman ice burn cream. ay nagpapainit sa katawan. Ayan. Sana all may pang ice cream. Ang sabi ni Melvin Letrodo, ay magandang umaga sa iyo, Melvin. Napakainit na dito sa amin sa Barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. Ay, magandang umaga sa mga taga-Barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. At magandang umaga rin kay Kamar Urbano. Kamar, magandang Urbano ng lalawigan ng Bulacan. May message pala ako ni Kuya Mar Urbano. Sabi niya, ano? pag nagpunta sa San Miguel, Bulacan, sila ay nagpunta nung Friday, halos iilan lang daw ang bumabiyahe. Tas kagabi, linggo, nasa NLEX, konti lang din ang sasakyan. Bumabiyahe pabalik ng Maynila at pauwi simula Balintawak at Maykawayan, Bulacan. Ayun, ang sabi ni Banong, kaya importante ang mga punong kahoy. Alagaan natin at wag nang putulin pa. Yan ang problema dito sa Metro Manila. Oo, lakay no sa Metro Manila kasi Grabe. wala yung mga green spaces na tinatawag nila, yung pwedeng pagtambayan na medyo may mga puno, may mga At saka halaman. kung meron pang mga puno, ang problema, sa halip na paramihin, binabawasan pa. Bigyan kita ng halimbawa. Diyan sa may kabaan ng NAIA. Partikular dyan sa may tapat ng Kaap. Meron pa mga puno dyan. Mangilan-ilan na lang. Ayun, sa awa ng Diyos, naka-schedule na rin putulin. Nako po. Buti dito naman sa CCP, medyo may mangilan-ilan pa. Sana wag na po ninyong putulin. Yan ang masakit na katotohanan. Kaakibat ng progreso at pag-unlad, ang nasasakripisyo at nakukompromiso ay ang ating kalikasan. Meron pa tayong 25 minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na Meron pa tayong 16 minutos bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Kayo nanonood at patuloy na nakikinig sa inyong programa Ang Damdaming Bayan. Minus muna si Boss Lakay Deo Makalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister El, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Ngayon pong araw ng Lunes, ikaanin po tayo sa buwan ng Abril. Back to normal. Matapos ang bakasyon. Back to normal, back as usual, back to work. Ayan. Pero kahit pa paano, nakapag-recharge yung marami nating mga kababayan, lalo na yung mga empleyado. Tsaka yung mga hindi siguro nakaka-uwi, yung mga nakauwi na, nakita ulit ang kanilang pamilya. Yun naman yung importante. Pinaka-importante sa lahat, ha? Chill-chill lang tayo. Ganyan talaga ang buhay, hindi ba? Kahit na gustuhin natin at hindi, tayo ay nasa gitna ng matinding krisis. Kasi meron nag-comment dito. Hindi ko na mabanggitin ang pangalan. Nakakasawa na raw tayo kasi puro krisis ang pinag-uusapan. Talagang ganun eh. Yun po kasi yung nangyayari talaga. Tama. Kahit anong pihit natin, kahit na anong kembot natin, pagising natin sa umaga, yun pa rin eh. Apektado po tayo natin. Tama. Balibalik rin natin ang mundo.
Wala nandun tayo hindi naman po pwedeng sabihin mo, wala yan, krisis lang yan. Ewan ko kung anong klase kang tao, kung gano'n ang mindset mo. Siguro ikaw yung mga nakakariwasa. Mga hindi nakakaluwag-luwag. Hindi lang basta nakakaluwag-luwag. Kasi ngayon, sabihin mo nakakaluwag-luwag, pati yung mga nagsasabi na, hindi, medyo nakakaluwag-luwag kami. Hindi, apektado na din. Apektado na rin Lahat kasi yan lakay, pag ang krudo ang nagtaas, lahat na yan magtataas. Siguro yung mga nagsasabi na, krisis lang yan. Kaya yan. Siguro yun yung mga hindi lang 3 beses sa isang araw nakakain, baka 4 na beses Nakakalima pa siguro At hindi lang basta ordinaryong pagkain ang kinakain. Siguro sila yung mga kumakain sa mga hotel. Ayan. Nakakapagbakasyon around the world. Ayan, buffet ba? Buffet. Pero po kaming mga ordinaryong mamamayan, talagang ramdam na ramdam po namin ang matinding problema na kinakaharap ng ordinaryong mamamayan lakay, back to work. Kaya pagpasensyahan niyo po kami kung kami parang sirang plaka na paulit-ulit na tinatalakay itong krisis na ito. Ang punto din kasi ng paulit-ulit na sinasabi para maramdam at marinig ng ating gobyerno, para maramdaman din natin. Although meron nga ginagawa na ang ating gobyerno, siguro medyo pabilisin pa po kasi ang ating mga kababayan umaaray na. Ayan. Darasem, Mr. President. Alam mo yung Darasem sa Ilocano? Darasem, ano yun lakay? Dalian mo, Mr. President. Darasem. Bilisan. Ayan. Teka muna. Labas muna tayo ng himpilan, bentahan ng 20 pesos na kilo ng bigas ng NFA sa Baler, Aurora, Binagsa. RH number 25, Grace Ansano. Sa pagdagsa na yan, ang tanong, sapat ba ang supply ng 20 pesos na kilo ng bigas? Ilan ba ang makakakuha? Lahat ba sila makakakuha ng bigas? Mas mainam sana kung marami ang stock para marami ang makinabang. Paano kung limited lang? Sige, alamin natin ang sitwasyon. RH number 25, Grace Ansano. Manang Grace. Romel, Jackie, back to reality. Ito ang pila na tinalo pa. Ang blockbuster movie. Madaling araw pa lang, actually alas 12 ng hating gabi, nakapila na doon ang mga kababayan natin na mula sa mga vulnerable sector. Ito yung mga senior citizen, miyembro ng 4Ps, person with disability, mga tricycle driver na entitled para doon sa 20 pesos na bigas mula sa National Food Authority na ipinamamahagi o ibinebenta naman sa pangangasiwa ng FTI. Ito yung terminal food terminal incorporated sa ilalim naman ng Department of Agriculture. Sana raw, sabi nitong mga nakapilang ito, sana raw baguhin ang sistema. Bagamat sa ngayon, halos nasa 6 na katao lamang na mga tauhan ng FTI ang nangangasiwa doon. Bawal ang mga taga-NFA na makialam sa pagbebenta ng bigas. Kaya naman, pila-pila, nagtatagal hanggang alas 3 ng hapon ang pagpila. At sa mga nakausap natin doon, ang bodegang ito sa bayan ng Baler, nanggagaling pa ang kumukuha mula sa bayan ng Dipakulaw, Maria Aurora, bayan ng San Luis at itong bayan ng Baler. So libo-libo ang pumipila rito para lamang makabili ng murang bigas. Umaasa ang maraming mga residente dahil nga mahal na ang bigas ngayon ng mga commercial rice. Pumapalo na rito ang presyo ng bigas na pinakamura ang 55 pesos hanggang 60 plus pesos kumpara nga sa NFA. Kaya itong lola na mayroon na ang kapansanan, mayroong person with disability na walang mga paa, mayroong bulag akong nakita doon, pumipila, nagtitiis. Sana raw idaan na ito sa bawat bayan, hindi na pupunta rito sa bayan ng Baler, yung tiga Dipakulaw, taga Maria Aurora, taga bayan ng Baler. Gastos pa sa pamasahe at ibig sabihin, Grace, ibig sabihin, yung mga residente na pumipila na yan, hindi yan mga taga Baler, galing pa ng ibang kalapit bayan ng Aurora. Tama ba ako, Grace? Tama ka, Romel.
Ang bihira, no? Kaya yung sistema ng FTI, sana iayos. Dahil kaawa-awa, ako, nakita ko yan, nasaksihan ko. Kaawa-awa yung mga kababayan natin. Sana nga, meron ng, yung tulungan ng humanap dahil alam natin na kulang sa tauhan ng Tapos, FTI. Manang Grace, sa isang tao, ilang kilo lang ang pinapayagan na mabili niya sa halagang 20 pesos per kilo. 10 kilo lang. 10 kilo, imaginein mo. Sabi nga nakausap ko, hindi yung linggo-linggo kami rito nakapila. Pwede namang ibigay na sa amin yung 30 kilos para minsanan na. Nakakadurog ng puso, Grace. Kasi halimbawa, ikaw ay galing ng Dipakulaw at ikaw ay kabilang doon sa tinatawag na vulnerable sector, pipila ka dyan, madaling araw pa lang, at pagdating mo sa may pilahan, mabibilad ka sa araw at makukuha mo lang 10 kilo. Hindi ba't ewan ko, pero talaga naman mapapaiyak ka na lang sa awa. Napaiyak na lang ako talaga sa awa ko dito sa mga kababayan. Yung mga kababayan kong nagtitiis pumila para lang makabili. Madaling araw, alas 12 ng hating gabi, andun na sa harapan ng NFA bodega. Aabutan ka dyan ng matinding sikap ng araw. Manang Grace. Ganon. Mayroon na ngang hinimatay doon. Nawala ng malay tao sa tindi ng init. Alam mo, talagang nakakadurog ng puso. Kung makikita yan ng Department of Agriculture, ewan ko kung hindi maantig ang mga puso nila. So hanggang anong oras yan? Eto pa, isang problema, Manang Grace. Paano yung halimbawang naubusan na ng supply, aabutin ka ng cut-off? Paano na yan? Ang sinasabi naman ng NFA na makausap ko yung ilang yung mga bodegero, may sapat daw silang bigas. At yun naman ang pinagmamalaki, di ba? Sana ganoon. Oo. Enough supply sila. Pero bakit? Bakit kailangan ganito katindi ang paghihirap ng ating mga kababayan para makuha nila yung sinasabing para sa kanila? Mabili nila yun. Kailangan pa bang ganun katindi ang mabilad sila sa araw? Yung mga senior citizen natin, yung mga person with disability, kailangan bang mangyari yun? Tapos manggagaling pa sa mga kalapit na bayan. Exactly. Sige, Manang Grace. So more or less, estimate numbers ng mga nakapila dyan. Mga ilan yan, Manang Grace? 1,000. Ay, sus Mario Josep, ano? Every day. Nako. Kaya nga sana, sa iba bang bayan ng Aurora, wala sa mga bang, kalapit na bayan, wala bang kaparehong programa na ganyan ng DA? Isa lang ang bodega ng Ay, NFA. sus Mario Josep, ano? Hindi, kaya nga sabi ng mga na-interview ko, hindi ba raw pwede na, like for example, sa Dipakulaw, maglagay din sila doon. Oo. Sa bayan ng Maria, maglagay din sila doon. Sa bayan ng San Luis, maglagay din sila doon. Nasa ganun hindi na dumadayo pa dyan yung iba natin mga kababayan. Exactly. Lalo na yung mga tulad na nga ng binanggit mo, merong kapansanan, mga senior citizen. Nakakalungkot talaga. Imagine mo yung sitwasyon ng ating mga kababayang naghihirap na nga lang, Diyos ko, ewan ko, ang hirap talaga. Okay. Sige, Manang Grace, paki-monitor mo yung sitwasyon dyan. Okay, Romel. So yan yung ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Grace Sansano. Tama yung ganun suggestion. Hindi ba? Sa halip na dumayo pa dyan sa bayan ng Baler. Ipakalat na lang, ano? Bakit magtayo ng iba't iba pa. Bakit hindi na lang i-distribute ng Department of Agriculture, yung ibang bigas sa ibang bayan? Para ba? doon na. With the coordination ng LGU. Hindi nyo ba kaya yan na Department of Agriculture? Kawawa yung mga kababayan natin. Para hindi magkaroon ng congestion Lalong-lalo na sila pa yung nasa vulnerable sector. Bakit sila pa yung ganito parang mas nakapila? Mas exposed pa sila sa kapahamakan dahil nakapila sila ng hating gabi. Aabutin niya ng matinding sikat ng araw. Pag minamalas-malas pa yan, uulanin pa yan. Huwag naman sana. Hindi ba? At ayun nga, may naulat na nahimatay. Ay, nako. Meron po ba sila nga standby ng mga emergency responders dyan? If ever, parang
sabi din ni Miss Grace kanina sa kanyang report, kulang sila ng tauhan. So papaano yun? Mas maganda nga ho na ipakalat na lamang po yung mga bodega o yung mga pwedeng yung stock o yung storage ng ating mga bigas. Ang oras natin, meron pa tayong 4 na minuto makalipas 4 na minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Nakakalungkot naman yung nangyari dyan sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport noong weekend. Bumagsak yung isang bahagi ng ceiling. Sus Maria Josep naman. At tama ba ako? 7 ba yung nasugatan? Oo. Grabe naman. Naku po. Ito ay nangyari sa pagkakataon na maraming bumabiyahe. Maraming turista pati ang gustong bumiyahe at silipin ang kagandahan ng Pilipinas. Tapos ngayon mababalitaan mong ganyan na yung may bumagsak. At hindi lang basta airport premier airport ito. NAIA. Nagkakaroon ng mga ganyang insidente. NAIA Terminal 1 ako po. Sana maimbestigahan ng mainam yan. Malalimang investigasyon para hindi na mauulit pa. Kasi ang dinadala niyan, hindi lang naman yung NAIA buong image ng Pilipinas, hindi ba? Kung halimbawa ako foreigner, ako'y interesadong pumasyal sa Pilipinas, lalo na ngayong summer. Medyo kakabahan na. Maraming tourist spot, tourist destination sa Pilipinas. Makapagpahangin nga tapos mababalitaan mo, nako, bumagsak yung isang bahagi ng kisame sa NAIA. Sino ba naman ang sisipagin na bumisitang turista pagka ganyan? At meron pa kanina binalita ni report ni RH6 Sherwin Alfaro Lakay, may ninakawan pa na isang turista na Australian national na ninakawan ng isang tatlo yata ang kawani ng ano yun, di ba? Oo, OTS. OTS. Oo. Office of the Transportation Office, di ba? Tama? Sector? Yun ang OTS. May 7,000 ang ay, nako. Ibinalik doon sa Australian National na turista. Pero kahit pa, Damir Pak na yun pinag-interesan mo, ay ibang usapan yun. At ang usapin kasi doon, ito ay officer pa ng yung OTS officer pa ang kumuha, ang nagnakaw. Although agad naman na nirespondihan ng ating mga personnel ang security. Dahil nahabol, nakita sa CCTV, hinabol at ibinalik yung pera doon sa Australian National. Pero ito nga ho ay nagbibigay ng masamang imahe sa ating bansa. Sabi nga, damage has been done. Pero ang good news, agad nasukol. Agad naman inaksyonan din ng ating mga otoridad. At ang oras natin, alas 10:03 ng umaga, yan ang kabuuan ng ating talakayan sa programang Damdaming Bayan ngayong pong araw ng Lunes, ika-6 sa buwan ng Abril. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. At susunod na programa ni Miss May Binauhan. Oras natin, 4 na minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga. This time check is brought to you by